Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, inflation ng bansa mas bumagal pa sa 1.8% nitong Marso ayon sa PSA. Naitalang inflation, patunay na epektibo ang hakbang ng pamahalaan para patuloy na mapababa ang presyo ng mga bilihin. Pamahalaan, tiniyak na mananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng pagbabago sa global trade. Inilabas na export tariff ng Amerika hindi gaano makaapekto at may tuturing pang oportunidad ayon sa Malacanang. Nationwide kick-off celebration ng 2025 Filipino Food Month, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naturang selebrasyon, layong buhayin ang culinary tradition ng mga Pinoy. Pangulong Marcos, pinangunahan ang campaign rally ng Alyansa para sa bagong Pilipinas sa Rizal ngayong araw. At isang linggong libreng sakay sa mga veterano, handog ng MRT-3 at LRT-2 bilang bahagi ng Philippine Veterans Week. Una sa ating mga balita, tiniyak ng Finance Department na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabilayan ng pagbabago sa global trade, lalo na sa harap ng bagong pinatupad na mas mataas na taripa ng Estados Unidos sa mga inaangkat nitong produkto. Batay sa anunsyo ni US President Donald Trump, nasa 17% ang ipinataw na taripa sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Gayunman, ayon kay Secretary Ralph Recto, hindi gaanong nakaasa sa export ang Pilipinas kundi sa domestic demand. Kaya't hindi ito basta-basta maapektuhan ng trade wars. Binigyang diin din niya ang umiiral na Create More Act para makahikayat ng mas maraming mamumuhunan at gawing hub ang Pilipinas para sa global industries tulad ng electronics, tela, pagkain at mga sakyan. May oportunidad din aniya na palawakin ang export ng coconut-based products sa US sa kabilayan ng trade challenges. Tiniyak naman ng PEZA ang pagpapalakas ng competitiveness ng Pilipinas sa smart at sustainable manufacturing at serbisyo, lalo na sa IT, BPM at EMS, SMS na may malaking bahagian nila sa export at trabaho. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi gaano makaaapekto at sa halip ay magandang oportunidad pa nga ang inilabas na export tariff ng Amerika. Sinusugan naman niya ng Agriculture Department na sinabing advantage din yan ng Pilipinas, lalo na sa mga inilalabas nating produkto. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Posibleng magbukas ang bagong opportunity sa bansa ang export tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. 17% na taripa sa export goods ang ipinapataw ng US sa Pilipinas. Ito ang pangalawa sa pinakamababa sa ilang bansa sa Asia. Kapag ka po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. So pwedeng negative positive ito. 49% ng export tariff sa Cambodia na sinundan naman ng Laos sa 48%. Habang ang kapwa agricultural country na Vietnam ay may 46% export tariff. 34% naman ang taripa ng US sa exported goods ng China. Ayon naman sa Department of Agriculture, advantage ang 17% export tariff ng Pilipinas sa US. Kung 17% lang tariff natin ng tilapia na fillet o kaya whole sa Amerika, tapos ang Vietnam, which is a major supplier at 46%, and Thailand at 34% is the second major supplier, lamang tayo. Diba? At sa coconut naman,
Technically, more or less, mas lamang tayo eh. Tuloy-tuloy naman na makikipag-ugnay ng DA sa Japan para pababain ang taripa ng saging sa Japan na nasa 8 to 18%. Nangako naman silang tutulungan tayo sa issue na to. At, but of course, humihingi sila ng parang kapalit. May malaking push tayo na ilabi itong reduction of tariff natin sa banana sa Japan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Bahagya lang ang magiging epekto sa Pilipinas ng trade war sa pandaigdigang merkado. Ayon sa eksperto, maaari pa ring dumami ang mag-export ng mga produkto ng Pilipinas. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Patuloy pa rin lalago ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa patuloy na pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa sa kabila ng nangyayaring trade war sa global market. Sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service, tiniyak ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na mayroon pa ring oportunidad para sa Pilipinas matapos patawan ni United States President Donald Trump nang hindi bababa sa 10% na taripa ang mga produktong aangkatin ng US. Mas mahal mag-export sa Amerika. Baka itong ibang Asian countries mas magbenta sa ibang bansa other than the US tulad na sa atin. Mas magbenta sila mas marami sa atin. Yung mga galing sa China, galing sa ibang Asian countries. So, dadami yung competition. Tila parusa sa ibang mga bansa ang hakbang ng Amerika na taasan ng buwis sa pag-export ng produkto sa naturang bansa at nagpalala palalo sa umiiral na trade war. Tiniyak ni Ricafort na banayad lamang ang epekto nito sa Pilipinas dahil pangalawa lamang sa pinakamababang reciprocal tariff ang ipinataw sa bansa. Sa katunayan, aniya maaari pang dumami ang mag-e-export ng produkto sa Pilipinas na pakikinabangan ng mga consumer. Ituturing kasi ngayong alternative market ang bansa kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon na mayroong mas mataas na reciprocal tariff. Sa kasalukuyan, 24% na ang ipinapataw na buwis ng US, Japan at Malaysia, 49% sa Cambodia, 46% sa Vietnam, 36% sa Thailand at 32% sa Taiwan at Indonesia. Di hamak na mas mataas yan kumpara sa 17% na ipapataw na buwis sa Pilipinas. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Good news, bumagal pa sa 1.8% ang inflation ng bansa ayon nitong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. At ayon pa nga sa NEDA, patuloy lang yan ng epektibo na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Si Cristel Delfin ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Princess Alan, mas bumagal pa ang inflation rate ng bansa ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumagal ang headline inflation sa 1.8% nitong Marso mula sa 2.1% noong nakaraang Pebrero. Dahil dito, bumaba rin ang average inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Marso sa 2.2% na di hamak na mas mababa sa naitalang inflation rate noong March 2024 na nasa 3.7%. Batay sa datos ng ahensya, bunsod ito ng pagbagal sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages sa 2.2% mula 2.6%. Gayon din ang malaking pagbaba sa transport cost ng negative 1.1% mula sa negative 0.2%. At pagbagal sa restaurant and accommodation services inflation sa 2.3% mula 2.8%. Sa National Capital Region, nakapagtala rin ng pagbaba sa inflation ng 2.1% mula sa 2.3%. Gayon din sa labas ng NCR na bumaba sa 1.8% mula sa 2%. Binigyang diin naman ng National Economic and Development Authority na ang patuloy na pagbagal at pagbaba ng inflation ay nagpapakita lamang na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa estabilisasyon ng presyo ng mga bilihin para mapanatili itong abot kaya ng bawat Pilipino. Mula sa IBC 13, Cristel Delfin para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Cristel Delfin ng IBC 13. Asahan ng mas magandang takbo ng ekonomiya ng bansa ngayong ikalawang bahagi ng taon. Bunsod na rin yan ang pagtaas ng demand ngayong summer season at panahon ng halalan. Nagbabalik si Cristel Delfin ng IBC sa Balitang Pambansa. Inaasahang
magiging maganda ang daloy ng ekonomiya ngayong ikalawang quarter ng taon. Iyan ang naging resulta sa lumabas na Business Expectation Survey Report ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Bagamat bumaba ang datos sa unang quarter ngayong taon dahil sa post-holiday decline at resurgence of inflationary pressures, more optimistic naman ang outlook sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ng ekonomista at dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na si Diwa Ginigundo na ang magandang outlook para sa second quarter ng taon ay dahil sa inaasahang increase sa demand ngayong summer season at panahon ng halalan. From 44.5 noong first quarter to only 45.4. So it's only a gain of 0.9. Okay? At sa kanila, ang dahilan kung bakit sila more optimistic, baka may mga opportunities for more business activities. Naniniwala naman siyang may ilan pang aspeto ng pamamahala at serbisyo sa bansa na kailangang paglaanan pa ng atensyon para lalo pang makaakit ng mas maraming foreign investors ang Pilipinas. If our domestic investors and producers will also have the confidence to invest here and to do more in terms of their business operations and activities, well, foreign investors will also be attracted. Isinagawa ang survey report na ito ng BSP mula Enero hanggang Marso ngayong taon, kung saan ang mga respondents ay mula sa top 7,000 corporations sa bansa. Mula sa IBC 13, Cristel Delfin, para sa Balitang Pambansa. Bumuo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council upang palakasin ang industriya ng semiconductor at electronics sa bansa at tiyakin ang pagiging globally competitive nito. Sa bisa ng Administrative Order No. 31 na nilagdaan noong Marso 28, magsisilbing pangunahing tagapayo ng Pangulo ang bagong konseho sa pagpapaunlad at promosyon ng industriya. Batay sa AO, tutulong ang SEI Advisory Council sa pagpapatupad ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap para mapabilis ang paglago ng sektor at maisulong ang pambansang layunin sa ekonomiya. Pinangunahan naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go ang pagtatatag ng konseho. Kasama ang kalihim na DTI bilang Vice Chair at iba pang opisyal mula sa NEDA, DOF, DOE, DOST, DOLE, DepEd, CHED, BCDA at TESDA. Sinabi ni Go na ipinapakita ng kautusan ang matibay na suporta ng administrasyon sa sektor ng semiconductor at elektronika na pangunahing export ng bansa. Dagdag niya makatutulong ang konseho sa pagpapadali ng pamumunuhunan na lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide kick-off celebration ng 2025 Filipino Food Month sa Lucena, Quezon ngayong araw. Layo nitong selebrasyon na buhayin ang culinary tradition ng mga Pinoy. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Kenneth. Yes, Alan, pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang national kick-off ng Filipino Food Month 2025 dito sa probinsya ng Quezon. Ang tema ng programa ngayong taon, sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao. Tampok dito, Alan, ang kahalagahan ng mga culinary tradition ng bansa bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa talumpati ng Pangulo, binigyang diin niya ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pagkain, gayon din ang galing nito sa pagluluto. Kaya naman hinimok niya ang lahat na pagyamanin pa ito lalo't sumasalamin niya ito sa pagiging malikhain ng mga Pilipino. Sinabi rin niya na layunin ng programa na pagyamanin, panatilihin at itaguyod ang ating pambansang yaman sa pagkain habang sinusuportahan ang iba't ibang industriya, mga magsasaka at komunidad ng agrikultura. Ang pagkain din anya ang isa sa mahalagang salik ng turismo sa bansa na isa sa binabalik-balikan ng mga dayuhan. At dahil isa ang pagkain sa basic needs ng mga Pilipino, kaya tuloy din anya ang hakbang ng pamahalaan para matiyak ang abot-kayang pagkain gaya ng Kadiwa Stores, Rice for All program at pagtatakda ng SRP sa karne ng baboy.
Alan, ginugunita ang National Food Month o Buwan ng Kalutong Pinoy tuwing Abril kada taon sa Bisayan ng Proclamation number 469 na palaging pinangungunahan ng Department of Agriculture at NCCA. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente ng PTV. 68,000 households sa buong bansa ang nakatanggap na ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng target ng pamahalaan na masubaybayan ang health at nutrition development ng mga bata mula sa 1,000 araw nito. Ayon sa Pangulo, nais pa nilang mahigitan ang nasabing bilang sa harap ng pagnanais ng pamahalaang matiyak ang tamang cognitive development ng mga bata na dapat matutukan partikular na sa first 1,000 days. Binigyang diin ng Chief Executive sa pamamagitan ng itinataguyod na health and community programs. Mananatiling committed ang pamahalaan para masigurong maging produktibong bahagi ng lipunan ang mga bata. Mamamalagian niyang maghahanap ang pamahalaan ng kaparaan o upang masuportahan ang pangangailangan ng kabataan at matulungang matuklasan ang kanilang mga potensyal. That as of February of 2025, more than 68,000 households nationwide have received the F1KD grants, and we intend to reach even more. Pagpapabuti sa kapakanan ng mga batang Pilipino. Yan ang layunin ng pagpapatatag o pagtatatag ng Child Development Center sa pagtutulungan ng Department of Education, Department of Budget and Management at iba pa. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Council for the Welfare of the Children, Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales na inaatasan ng pamahalaan ang mga lokal na pamahalaan na suportahan at magbigay ng resources para sa mga Child Development Center, lalo na sa mga low-income areas. Ito aniya ay magpapatupad ng Early Childhood Care Development Curriculum kung saan ituturo ang mga life skills tulad ng mga basic subjects at ang pakikipagkapwa-tao. Para naman sa mga kababayan nating gustong isumbong ang mga nangaabuso sa mga bata, nanawagan ng Council for the Welfare of the Children na tumawag lamang sa Makabata Helpline 1383. Landline po yan, pwedeng tawagan, pero pag pumunta po kayo sa Makabata Helpline Facebook page na andun po ang Facebook Messenger, may email, may cellphone din po kami doon. At ang maganda dito, Kong Precious Kuya Kiko, noong December 6, 2024, ang ating mahal na Pangulo ay pinirmahan na yung Executive Order number 79 na nag-institutionalize sa Makabata Helpline 1383 bilang central reporting system ng pamahalaan. Antipolo City, Rizal naman ang dinayo ngayong araw ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Muli namang pinangunahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng campaign rally. May balitang pambansa si Mela Las Moras ng PTV. Princess, bago ang inaabangang campaign rally mamaya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay isang press conference muna ang inaasahang magaganap dito nga sa Antipolo City sa Rizal kung saan ilalatag ng mga pambato ng administrasyon ang kanilang mga plataporma at plano para sa bansa. Maaga pa lang kanina marami nang nakaabang dito sa Inares Center sa Antipolo City sa Rizal para makilahok sa ika-12 campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito ang unang kampanya ng grupo ngayong buwan at mahalaga ito lalo pat ika-7 sa mga probinsyang may pinakamaraming botante sa buong bansa ang Rizal. Tulad ng mga naunang Alyansa campaign rally, pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad para ikampanya ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, may tuturing na isang powerhouse ang Rizal. Kumpiyansa siya nga may makukuha naman ang grupo ang suporta ng lalawigan lalo pat may sapat ng karanasan at magagaling ang kanilang mga kandidato. Princess, ito ang unang beses na magkakaroon nga ng kampanya ngayong buwan ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ating mga kababayan dito ay nasasabik na sa pagsisimula ng programa na inaasahang magsisimula nga mamayang alas 4 ng hapon. Princess? Maraming salamat Mela Las Moras ng PTV.
Isang Pilipino ang nakatakdang umuwi ngayon ng Pilipinas matapos maapektuhan ng lindol sa Myanmar. Ang NBI naman tutulong na rin para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga nasawi sa lindol. Si Joy Camar Gabrido ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang patid ang pag-alalay ng pamahalaan sa mga Pilipino na naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Sa katunayan, isa sa mga kababayan natin ang nakatakdang umuwi ng Pilipinas ngayong araw at posibleng madagdagan pa sa mga susunod na araw. So may nag-request na po ng repatriation pabalik dito sa Pilipinas, Yusek? Isa pa lang at tingin ko makakauwi na ngayong araw yan. Kasi isa pa lang. Pero tingin ko, siyempre madagdagan yan. May isa po, isang lalaki, nawala na yung passport, nawala lahat ng gamit niya. Sa ngayon, nasa 14 na Pilipino na nawalan ng tirahan sa Mandalay ang nasa pangangalaga ng ating embahada sa Yangon at posibleng madagdagan pa ng 50. Samantala, patuloy rin ang pagsusumikap ng pamahalaan para mahanap ang 4 na overseas Filipino workers na nawawala pa rin dahil sa nangyaring lindol sa naturang bansa. Ayon kay Yusek De Vega, tumutulong na rin ang National Bureau of Investigation o NBI para ma-identify ang mga bangkay na nasa morgue sa naturang bansa. Nagbigay na rin anya ng detalye ang kaanak ng 4 na OFWs para madali na matukoy ang pagkakakilanlan ng ating mga kababayan. Kasi maraming katawan na hindi pa na-identify. Pero po yung ating NBI team, nakarating na ngayon yun. Yung NBI team, 8 sila, na may dalang equipment ng pan-DNA, DNA identification, no? At gaya ng mga nangungulilang pamilya rito sa Pilipinas, umaasa at nagdarasal din ng DFA na makikitang buhay ang 4 na OFWs sa Myanmar. Mula sa Radyo Pilipinas, Joy Camar Gabrido para sa Balitang Pambansa. Pinatitiyak ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay ng legal assistance at seguridad sa kapakanan ng nasa 17 Pilipino na aresto sa Qatar dahil sa umunoy pagsasagawa ng political protest. Nabigyan na ngayon ng temporary release ang mga nasabing OFW dahil sa kawalan pa ng kaso laban sa mga ito. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, agad na pinatutukan ng Pangulo ang issue kung saan agad na nakipagtulungan rin ang DMW sa counterparts nito sa Qatar. Muli namang nagpaalala ang DMW sa mga Pilipino abroad na sundin ang batas sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pasasalamat rin ng ahensya sa mga otoridad at pamahalaan ng Qatar sa kanilang pag-aproba sa nasabing provisional liberty sa mga Pilipino. Part of the legal assistance that have been so carefully directed by the President is to put up the best legal defense for our 17 kababayans. The message this sends is care for our people, for our OFWs. That's the first thing in the President's mind. I have been personally communicating with him for the last few days at paulit-ulit niyang sinasabi yung making sure that the welfare, well-being, and the release will be secured. Bumuelta ang pamahalaan sa pag-alma ng China sa pag-aproba ng Amerika sa posibleng pagbenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, hindi naman ito intended o nakalaan sa ibang mga bansa, kundi bahagi lamang ito ng modernization program ng sanatahang lakas ng Pilipinas. Maliban dyan, refleksyon din ito sa pangako ng Estados Unidos na paigtingin ang alyansa, pagkakaibigan at kooperasyon nito sa bansa. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. F-16 is the most advanced fourth-generation fighter in the world. And if this sale pushes through, it will be a significant upgrade to our current arsenal. Normal lang ang mga paghahanda sa lahat ng posibilidad ayon sa isang eksperto. Kasunod ito ng naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa ika-38 anibersaryo ng AFP Northern Luzon Command na maghanda ang mga tropa roon, partikular na sa posibilidad ng Taiwan invasion kung saan pagtutuunan ang pagsagip sa 250,000 OFWs na maaaring maipit sa gulo. Una na rin pinawi ng palasyo ang pangamba ng taong bayan at igiit na normal lamang ang pagkakaroon ng contingency plan. Hindi rin daw nag-uudyok ng giyera o pangingialam ang ating bansa.
Hindi tayo dapat, kumbaga, mabahala na pinag-iisipan yon ng AFP. Tama lang yon dahil yung talaga tungkulin nila, kumbaga, think of the unthinkable, no? And prepare for it. Nagsimula na ang Commission on Elections, COMELEC, na mag-deploy ng mga automated counting machine na gagamitin sa Hatol ng Bayan 2025, saktong 12-01 ng umaga. Umalis ng warehouse ng COMELEC sa Biñan, Laguna ang mga ACM. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 3,700 na makina ang una nilang dineploy at ito ay dadalhin sa Iligan Hub at Zamboanga Hub. Kinakailangan makapag first batch delivery tayo ng ating mga vote counting machine. Kinakailangan kasi nasusunod yung ating pong pagdi-deliver na eksaktong oras at schedule upang hindi tayo ma-delay. Kasi alam natin, 49 na araw na lang ay eleksyon na. Good news, may libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 mula April 5 hanggang April 11. Ito'y bilang pagpupugay sa mga veterano sa gyera ngayong Philippine Veterans Week at paparating na araw ng kagitingan. Ayon kay MRT-3 General Manager Michael Capati, sa ganitong paraan nila kinikilala ang sakripisyo at kontribusyon ng mga veterano sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito magiging libre ang pamasahe ng mga veterano at isa nilang companion sa MRT. Habang sa LRT-2 naman, bukod sa mga veterano na maaaring mag-avail ng libreng sakay, buong araw kasama ang isang companion ay may handog din na libreng sakay para sa lahat ng mga pasahero mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula naman alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga veterano na mag-a-avail ng libreng sakay, ipapakita lamang po ang inyong mga ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office. Patuloy na naglalatag ng mga programa at paraan ang Department of Health o DOH para makaiwas sa mga Pilipino sa sakit na colorectal cancer. Si Bian Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa. Mahigpit ang paalala ng Department of Health sa publiko para makaiwas sa colorectal cancer. Ayon sa Health Department, colorectal cancer ang pangatlong cancer na tumatama sa mga Pilipino. Ito rin ang pang-apat na dahilan ng pagkasawi ng mga Pinoy. Dagdag pa ng DOH, isa sa 1,800 Pilipino ang maaring tamaan nito kada taon, lalo na ang mga edad 50 taong gulang pataas. Bukod sa namamana, nakukuha rin ang sakit sa unhealthy lifestyle tulad ng pagkain ng matataba at processed food. Kaya mahalagaan nila ang balanced diet at pagsunod sa Pinggang Pinoy. Ang Pinggang Pinoy ay isang meal planner sa paghahanda ng pagkain na naaayon sa nutritional guidelines. Kabilang sa mga risk factors sa pagkakaroon ng colon cancer ang paninigarilyo, obesity at alaka. Kaya importante na ugaliing sumunod sa mga paalala para makaiwas sa naturang sakit. Colonoscopy naman ang paraan para malaman kung may colorectal cancer. So, paano maiwasan? Maging active yung lifestyle, exercise, watch your weight. So, tsaka magulay. May high fiber diet. And of course, yung early detection like FIT or FODP. Samantala, sandala naman ng maraming pasyente ang PhilHealth para sa kanilang test at gamutan. Hanggang 300,000 pesos ang kanilang pwedeng matanggap para sa colon cancer at hanggang 400,000 pesos naman para sa rectum cancer. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.